Nagsalita po ang anak dahil po sa sinabi ng ama. Kung anong sinasabi ng ama, ayun din ay sinabi ng anak. Pakinggan na lang natin dito sa John 12:49-50. Ito po ang sinabi sa John. John chapter 12, verse 49 to 50. Pakinggan natin. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Ama na nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos kung ano ang sasabihin ko. 50. Alam ko na ang kanyang mga utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Ama, yun lang ang sinasabi ko. So tama. So nagsalita ang Ama, sabitan ng anak, at ang tinutukoy ng Ama, sinabi kay Pedro, yung anak, si Kristo po. Kasi yun po ang bato na panulok. Now, sa ating panahon ngayon, mag-ingat po tayo sa mga nangaral at baka maakit po tayo ng karatula. So, huwag tayo magpadala ng karatula. Makinig tayo ng aral kung walang pag-iba sa mga apostol. Kasi apostolis, ito po ay pinagkalooban ng Espiritu Santo, mga kapatid, para po mangaral sila ng sang-ayon sa katotohanan. So, hindi pwede mga kapatid, na mangaral tayo na mag-iba sa apostolis. So maliwanag dito ulitin natin na ang sinabi po sa chapter 12:49-50 sa John. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos sa akin kung ano ang sasabihin ko. 50. Alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Ama, yun lang ang sinasabi ko. So maliwanag po na tinutukoy ng Ama yung anak. Si Pedro pinagsabihan, no? Ikaw na si Pedro, sa ibabaw ng bato na ito, itatayo ko ang iglesia at hindi malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Tama. Kasi pag nanampalataya na po tayo bilang iglesia ng Diyos, so may pag-asa tayo. Kasi ang nanampalataya talaga may bautismo. So kapag manampalataya na po tayo at mabautismo tayo, maligtas talaga tayo. So, dahil po na ganyan po, ang sinabi ni Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. So, tama. Sapagkat lahat ng manampalataya ay bautismado sa pangalan ni Jesus. So, marami nag-claim ngayon na may bautismo sila. Pero mga kapatid, ang bautismo sa libutan ngayon, isang bautismo, naging dalawa po. No? Anong bautismo ba? Father, Son, Holy Spirit, Pastor? Kayo, Pastor, ang bautismo ninyo, in the name of Jesus Christ. Isang bautismo, naging dalawa. Dahil ang Diablo, maraming paraan po. Maraming panarang Diablo para magligaw lang ng tao. At tandaan po natin, na itong bautismo ng kapatawaran ng ating kasalanan ay naging kapahamakan minsan. Dahil po ang bautismo ng apostolis, in the name of Jesus Christ, ngunit ang sanlibutan, nagbautismo ng Father, Son, Holy Spirit. So, isang bautismo ayon sa Ephesians chapter 4 in verse 5, one faith, one God, and one baptized. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Pero ngayon, ang bautismo ng sanlibutan, naging dalawa po. So, yan po ang katayuan natin. Now, maliwanag dito na ang bato na ito na tinutukoy si Kristo po. Nagsalita po ang Ama, subitan ng anak. So, ang nagpapakilala, mga kapatid, kay Pedro, sa anak, ang Ama po. Pakinggan natin sa 18, hallelujah, 19, ito mga kapatid, na ang susi sa karera ng langit, bigay ng Pedro. Bigay niya ng Pedro. No? Ang sabi niya sa verse 18, sa Matthew chapter 16, and verse 19. Dito mga kapatid, sa 18, ito po ang key verse natin. So sa 19, ang sabi niya nito, kung ano ang kanyang luagan sa lupa ay tatanggapin sa langit, na ito po ay luagan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipinagbawal sa langit. Anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipinahintulot sa langit. So kaya ang mga apostolis, hindi pwede mag-iba sa direksyon ng Biblia. Hindi pwede sila mag-iba ng utos kung ano, paano to pa rin yung Mateo 28:19
So yun po mga kapatid. Kaya si Pedro po, binigyan ng susi ng kapangyarihan sa langit. Ano ang kanyang luwagan sa lupa? Hallelujah, ay sa langit. Ipinagbawal sa lupa, ipinagbawal sa langit. Ang ipinatulot sa lupa, pinatulot sa langit. Kaya sinabi ko nga mga kapatid, hindi pwede na yung batas sa lupa, iba ang batas sa langit. Hindi po. Kung anong batas sa langit, sinusunod sa lupa. Hindi pwede na ang batas sa lupa, iba sa batas ng Diyos. Hindi po. Kung anong batas ng langit, sinusunod po sa lupa. Ay ibig sabihin, kahit ano ang kapangyarihan, ano ang katayuan mo, ikaw presidente, ikaw ba sindo, congressman, ikaw ba mayor, board member, gobernador, kapitan, kagawad. So hindi pwede na ikaw na lagay dyan sa pwesto na yan, na ibahin mo ang batas mo sa batas ng Diyos. Hindi pwede. Kasi ang sinabi Biblia, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa na sa langit. So mean to say, talaga inuutos ng Panginoon na tayo talaga may masunurin. At si Pedro po, binigyan po ng kapangyarihan. Si Pedro po, mga kapatid, nagpakilala po, hallelujah, pinapakilala po ito po ang anak kung sino po. Dito po sa 17 sa Mateo 16. Sumagot si Pedro Simon. Sumagot po si Pedro na si Simon, kayo po ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. At sinabi na po ni 17, at sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpapahayag sa iyo sa mga bagay na ito, kundi ang aking Ama na sa langit. So, Kristo lang talaga anak. Ang pangalan ng anak, Kristo. Ang pangalan ng Ama, Jesus. Kasi ang pangalan ng Ama, dala po ng anak yan. So, yun po ang pangalan Jesus, na binigay po ng anghel kay Jose sa Mateo 1:21. Na pangalan mo siyang Jesus, upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So yun po. So maliwanag po na tinutukoy dito na Iglesia, tayo manampalataya. Basahin lang natin mga kapatid dito sa 1 Timothy chapter 3:15. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Take note mga verse para huwag tayo maligaw na mga tagapagturo ng sanlibutan na may kaibahan sa mga apostoles. Ang sinabi niya sa 3:15 dito po sa 1 Timothy. Kung sakaling mantal ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Ang mananampalataya, pamilya ng Diyos. Maliwanag po Ang mga mananampalataya, pamilya ng Diyos. Hindi sinasabi, yung karatula na kasabit sa simbahan, yun po ang tinutukoy na pamilya ng Diyos. Hindi po, mga mananampalataya, pamilya ng Diyos. Kahit anong relihiyon mo, anong karatula mo, kapag may panampalataya ka at mabautismuhan ka, maging pamilya tayo ng Diyos. Kasi ang totoong manampalataya, bautismado po. Pero marami ngayon nag-claim na manampalataya pero walang bautismo. So dapat ito malaman natin para habang buhay pa tayo ay magawa natin ang bautismo, so may kasiguruhan po tayo. Kasi kapag bautismado na tayo, maging anak na tayo ng Diyos. Isa John 1:12, ngunit sa lahat tumatanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na maging anak sila ng Diyos sa mga tumatanggap at manampalataya. Paano tanggapin? Tinanggap natin ang pangalan niya yan sa bautismo, mga kapatid, at sumampalataya po tayo na yung pangalan na yan ay nagpapatawad talaga na ating mga kasalanan. So yun po ang ating tinatanggap. So kaya, dahil po na tayo nakatanggap ng pangalan na ito, bautismado na po tayo, so yun po mga kapatid na sigurado po. May kasiguruhan po tayo. Kasi hanggang na tayo po mga kapatid na nanampalataya at bautismado, ang Diyos po ang nagpapatatag sa atin. 1 Corinthians chapter 1:8, ang sabi sa Pablo, patatagin kayo ng Diyos hanggang sa kanyang pagparito upang magkayong pagwikaan sa kanyang pagparito. Matagpuan kayo, walang kapintasan. So, ang Diyos ng patatag dahil na namalataya tayo, na bautismo na po tayo, ayaw ng Diyos na tayo mga hinirang at nakatanggap na po ng kapatawaran ito na pabayaan tayo ng Diyos. Kaya may palo po, no? Pinapalo tayo ng Diyos Ama sapagkat tinutukoy tayong mga anak. Pinapalo tayo. Hindi pwede bautismado na tayo ay makisali tayo ng sanlibutan. Hindi po. Ang bautismado na kasi, nakaisa sa kanyang pangalan, protektado na po ito ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang mga anak ay binigyan po ng Espiritu ng Diyos. Ayon po sa Galatia chapter 4 verse 6 up to 7 na dahil mga anak na kayo ng Diyos, ipinadala ng Diyos Ama ang Espiritu ni Jesus sa inyong mga puso. No?
Dahil anak na kayo ng Diyos, ipinadala ng Diyos Ama ang Espiritu ng kanyang anak. Saan? Sa inyong mga puso. Di ba? So yun po, dahil mga anak na tayo, pinadala ang Espiritu. Para ang Espiritu magtuturo po sa atin at tumutulong sa atin, sa ating kahinaan. Ayon po sa Roma 8:24, na ang Espiritu Santo mismo ang tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Kaya, kahit na dumaan tayo ng mga pagsubok, dumaan tayo ng mga suliranin, pang-uusig, panlalait, paninira, tuloy pa rin ang pag-asa natin at nagpapatuloy tayo sa paglilingkod dahil ang Diyos ang nagpatatag sa atin dahil pala tayo po na manampalataya ang totoong iglesia ng Diyos. Tuloy natin. Tayo mga manampalataya, ang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at sandigan ng katotohanan. Tayo manampalataya, ang iglesia ng Diyos na buhay. Klaro po ha? Kahit anong karatula mo, kapag may panampalataya ka, ikaw ang totoo na iglesia ng Diyos na buhay. Dahil po ang manampalataya, bautismado sila sa pangalan ni Jesus. Pero kung hindi ka bautismado, may panampalataya ka, so meaning to say, kulang ka pa lang ng bautismo. No? Now, isa pong nasulat sa Biblia na si Cornelio. Sabihin natin si Cornelio nakasulat sa Biblia sa Acts kung gawa, Kabanata 10, talata 1 hanggang po sa 5, hanggang sa 48. Now si Cornelio, dito sa gawa, Kabanata 10, talata 1 hanggang sa 5, na si Cornelio po, isa po siyang kapitan. No? Kapitan po siya ng sundalo sa Italiano. So siya po isang kapitan, siya po ay pinuno ng kawal. Now, si Cornelio po, tagsasamba sa Panginoon, may takot, buong sambahayan, nanalangin, bawat alas 3 ng hapon, nanalangin si Cornelio. At dahil diyan, nasayahan po ang Diyos na ginawa ni Cornelio. Now, sinabi na ang anghel sa gawa, Kabanata 11, talata 14, na may salita si Pedro na ipangaral sa kanya at maligtas siya buong sambayan. Na si Cornelio nakasulat sa Biblia ang kanyang kabutihan. So tayo, ang kabutihan natin, hindi nakasulat sa Biblia. Pero si Cornelio, nakasulat sa Biblia ang kanyang ginawa ng kabutihan at nasayahan ang Diyos. Nasayahan ang Diyos mga kapatid. Pakinggan natin si Cornelio muna kung anong kulang ni Cornelio. Kaya tayo ngayon panampalataya, kaya nga nagbigay tayo, nanalangin tayo, nagsasamba tayo, pero walang bautismo natin, kulang pa po yan. Kasi si Cornelio po, ganito po ang mabasa natin sa gawa 10, no? Kabanata 10, talata 1 hanggang po sa 5, hanggang sa 47, 48, no? Akyat tayo. Kasi kung ubusin na ito, mataas po. Ito. Doon sa Cesarea, ay may isang lalaking ang pangalan Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano at tinawag na batalyong Italiano. Verse 2. At ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siya binigay na tulong sa mga mahirap na Hudyo at palagi siyang nanalangin sa Diyos. Verse 3. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya. Cornelius. Verse 4. Tumingin siya sa anghel at takot na takot, nagsasabi, "Ano po ang kailangan mo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang inyong dalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahirap, kaya inaalala ka ng Diyos." Ito. So, tulad natin, may mga tao ngayon na deboto talaga, no, religyoso. Madaling tumulong, sumasamba, nalangin. Pero si Cornelio, yun po ginawa niya. Matulungin, nalangin, may takot sa Diyos, sumasamba, tulad natin. Pero si Cornelio mga batid, sinabi na anghel sa 11:14, na pagpapuntahan si Pedro doon sa Joppe, sapagkat may salita ng Diyos na sabihin, ipangaral sa kanya, at sa pagitan nito, maligtas siya buong sambayan. So si Cornelio po,
Sa pagsamba, gawa natin. Kung nagbigay tayo, gawa ni Cornelio. Kung nanalangin tayo, gawa ni Cornelio. Siya po kapitan ng isang batalyon ng Romano kung Italyano. Pero may takot siya sa Diyos. Hindi kaya siya kapitan, sundalo. Kung siya ang sundalo, pinuno ng kapitan, na patay ka ng patay na walang kasalanan. So kung sundalo siya, kung nakapatay siya dahil sa labanan, pero hindi po na pumatay siya na hindi sa labanan. Pero kung may mga sundalo na pumatay lang na walang, sabihin natin na walang dahilan, ito po pandarahas, so kasalanan po yan. Pero hindi kasalanan na maging sundalo ka, si Cornelio nga. Sundalo po ito. Kung mo sabihin, naging kapitan siya, walang digmaan. No? O mo sabihin si Cornelio, isang kapitan ng isang batalyon na Italyano sa mga Romano, na siya ay naging kapitan na walang digmaan nangyari, walang labanan. No? Walang patayan. Mayroon. Pero kahit na po siya kapitan, pero may takot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta gumawa na hindi po nakakabuti sa Panginoon. Kung siya po naging isang kapitan, so hindi ka basta-basta maging kapitan ng sundalo kung hindi ka lumaban sa labanan na talagang matindi. Kaya siya ang pinuno. Kasi marunong, may takot sa Diyos, pero ang kulang ni Cornelio, bautismo. Bautismo lang. Pakinggan natin sa 47-48. Kaya tayo kasi mataas ko ito. Natanggap nilang banal na espiritu tulad natin na hindi mga Hudyo, kaya wala na makapagpigil sa kanila para bautismuhan sa tubig. At inutusan ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. At pagkatapos noon, pinakausapan sila na natili muna sa ilang araw sa kanila. So, bautismado si Cornelio. Bautismo lang kulang. Natulad natin. Sabihin natin may panampalataya tayo. Nagsamba tayo, nanalangin, nagbigyan ng limos, tumutulong sa kapwa. Pero kung wala kang bautismo, ay hindi pwede. Nasabihin mo na pagdating ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, makasama ka. Kasi kailangan mo ang bautismo. Kasi ang Marcos 16:16, he who believe it is baptized will be saved. But he who does not believe will be dead. So, kailangan natin mga kapatid malaman na kung ikaw may panampalataya, ang problema wala kang bautismo, so hindi ka maging iglesia ng Diyos. Sapagkat ang totoong iglesia ng Diyos, ito mga kapatid, at tinatawag na Kristiyano, bautismado ito sa pangalan ni Jesus. 1:26, pakinggan natin sa gawa. Nang nakita nila si Saulo, isinasama nila ito pagbalik sa Antioch. At 1 taon silang nakakasama sa iglesia roon. Ito po iglesia, nakasama sa iglesia roon. At maraming tao sa kanilang tinuturuan sa Antioch. Unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So, ito po sila na mga tagasunod ni Jesus, bautismado. Sapagkat ang mga apostolis po ang nagtayo na iglesia ng Diyos, ito mananampalataya, tinatawag na iglesia ng Diyos. Ikaw nga si Pedro, itatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng bato na ito. So si Pedro po ang tumayo sa madla sa araw ng Pentecost para ipangaral ang bautismo. So tama. Na kung wala tayong bautismo, pananampalataya, so kulang pa tayo. Wala pa tayong mga kapatid, kasiguruan na kung tayo alis sa libutan, nasabihin natin, Christian ako, nagbigay naman ako pastor, nagsimba ako, nanalangin ako. Siguro hindi ganun po. Pero yung ginawa pa lang natin na pagsamba, pagkamatakotin sa Diyos, pagbigay ng limos, ito po ay nakakasaya lang sa paningin ng Diyos. Yan po sinabi na anghel sa verse 3 up to 4 sa Gawa Kabanata 10 na ang iyong paglilimos ay kinasayahan ng Diyos. So, simba tayo. O, nasaya ang Diyos dyan kasi sumasamba tayo. Nanalangin tayo. Nasaya ang Diyos dyan, nanalangin tayo. Tumulong tayo. Nasaya din ang Diyos, tumulong tayo. Pero wala kang bautismo, hindi mo pa rin masiguro na maligtas tayo sa kanyang pagparito. So, may hatol. Doon ka sa hatol, kung anong mangyari sa hatol, kung mas maraming mabuti, talagang paraiso tayo. Pero kung marami ang masama, kahit na kung nagtumulong ka na nga, ikaw pinagbigay ng limos, nanalangin ka ng samba, kung pumatay ka, nangalunya, nakiapid ka, kung ikaw po namira ng kapwa, wala pa rin. Tumulong ka na nga, pero sumisira ng kapwa mo. Nanalangin ka na nga, pero sinusumpa mo ang iba. Nagsamba ka na nga, paglapos ng simbahan, sama ng puso mo, ang iyong nasusunod, hindi po salita ni Father, salita ni Pastor, salita ni Brother, hindi salita na sinusunod mo. So yun po, mapahamak din tayo. Mapahamak din tayo. Kaya dapat lang, alam natin ating pamuhay.
kung gusto natin na sabihin natin, makasama sa pagbalik ng Panginoon, so kaya, ang iglesia na ito, tayo po manampalataya. Hindi po ito, mga kapatid, karatula. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Tayo po ito manampalataya. Kasi tinawag Kristiyano, bautismado sila. Isang taon, nag-observe po si Apostol Pablo, si Bernabe, sa mga mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Pag sinabi tagasunod ni Jesus, kapatid, ito talaga tinawag ng Kristiyano. Sila po nakikiisa sa mga apostol. Hindi po na sabihin natin ang turo ng mga apostol na iba po sa mga tagasunod. Hindi po. Yes. Tinawag ng tagasunod kasi kung anong sinabi ng apostolis, sumunod lang po sila. Sa apostolis po, may Holy Ghost. Alam po nila mga apostolis, pinagkaluban ng Diyos ng Espiritu Santo para turuan sila ng tama. Kaya nasayahan po sila. At araw-araw po, dinagdag ng Panginoon ang mga iniligtas doon sa mga apostol na sila po ay nagkaroon ng Holy Ghost. Ayon po sa 2:47, dito po sa Gawa. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang iniligtas. Iniligtas. So, araw-araw dinagdag. So, kaya araw-araw tayo makapag ng salita ng Diyos, kahit minuto lang po, oras malubin ng Diyos, isang oras ng minuto, ilang minuto tayo makapag-isip araw-araw, basta gawin lang natin to. Kasi, alam yung mga nanonood sa ating social media, sa ating Facebook, YouTube channel, baka po naghanap din sila ng katotohanan, naghanap sila ng kaligtasan, so matagpuan nila yun. Sa sabi ng Panginoon, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan, humanap ka, ikaw makatagpo, humingi ka, ikaw pagbibigyan. At kung gusto mo na matagpuan ng kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Kung nasa ating kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos talaga tumutulong po sa mga tao na nais po na sundin ang kalooban ng Diyos. So, ang Diyos tumutulong po sa mga tao na nais po na matupad ng salita ng Diyos. So, ang Diyos po tumutulong po, hallelujah, sa mga tao na nais po magkamit ng matupad ang kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Mateo 5:6. Mapalad ang taong naghangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad ito. Now, kung gusto mong kaligtasan, alam ng Diyos. May YouTube ka, may Facebook ka. Ngayon, pagbukas mo na YouTube, may salita na po ang Diyos. No? Pagbukas mo ng Facebook, may salita ang Diyos. Punta ka sa Instagram, may salita ang Diyos. Punta ka sa TikTok, may salita ang Diyos. Sabi ng pastor, masama yung TikTok ka. Eh kung salita ng Diyos, i-post ko sa TikTok. Masama ba yan? Masama lang kung maghubad ka doon sa TikTok. Masama lang doon kung gumawa ka ng halay-halay sa TikTok. Pero kung Word of God, kung salita ng Diyos ang i-post sa TikTok, hindi masama yon. Diba? Hindi. Sabihin mo, masama TikTok pastor. Eh kung verse aking ikuha sa TikTok, i-open ko sa TikTok. Sabi ng Panginoon, hallelujah, sa Matthew chapter 4 verse 17, repent, because the kingdom of heaven is hand. Magsisinan kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. O nga, masama ba yun? Sa TikTok. Basahin sa TikTok. Yun ay i-post sa TikTok natin. O ngayon, masama ba yun? Hindi. Pero kung mag-TikTok ka, mga kapatid na malaswa, kung nakahubad ka, ano pa ba ano sa TikTok, masama yun. Hindi TikTok ang masama. Yun ang po sa TikTok ang masama. Kasi TikTok lang pero maraming tao dyan. So alam ng Diyos na yung TikTok ngayon ay lumaganap sa libutan, may salita din ng Diyos doon. O, di ba? So alam ng Diyos, ano ang mga ginagamit ng Diablo ngayon sa libutan, kung ang TikTok ginagamit ng Diablo. Kasi sa TikTok, makikita ka na nakahubad. O, ginamit ng Diablo. Ang TikTok din, nandun ang salita ng Diyos. So, ginamit ito ng Diyos din para tayo mga tao na naghangad ng kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo, mga kapatid, City 8, kumato ka, ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka, ikaw makakatagpo. Humingi ka, ikaw pagbibigyan. Sa verse 8, City 8 sa Mateo, sapagkat ang kumakatok ay pagbubuksan, at ang humihiling ay pagbibigyan, at ang humanap, makakatagpo. Eh ngayon, kung hanap mo sa salita ng Diyos, itong maligtas. O, pagbukas ng TikTok, nandoon ang salita ng Diyos. Ay, to God be glory. Lord, salamat. Kaya TikTok lang ito, pero may salita mo pala dito. Di ba?
Sa Instagram ka, may nakapost doon ng mga hindi din maganda. I-post mo sa Instagram ang salita ng Diyos. Hindi maganda yun. Lahat ng parang ginagamit ng tao, ginagamit ng Diablo ang panahon na ito, ginamit ng Panginoon din. Kung ano ang galaw ng Diablo, ay ito po, ay kinaano ng Panginoon. Sabihin natin na counterpart ang Panginoon. Kung may masama sa TikTok, may maganda naman balita sa TikTok. Kung may masamang balita sa Instagram, may magandang balita sa Instagram. Pupunta ka na Facebook, may masamang balita. Mayroon din magandang balita, salita ng Diyos. Punta ka na YouTube, may masamang balita. No? May magandang balita din na salita ng Diyos. Saan ka? Kahit saan ka? Ginagamit man ng salimutan ng Diablo, pero ang Diyos din, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ang salita niya ma-spread natin sa buong salimutan sa gitna po ng internet. Na ang Diablo din, nakikisabay po ng internet din. Kasi may nakapost sa YouTube na mga malaswa, may nakapost sa YouTube na nagsiraan. So, ang YouTube din, ginagamit ng Panginoon sa kabutihan. So, saan man ang Diablo gawa ng paraan, ang Diyos din, mas lalong gawa ng paraan para maparating sa atin ang kanyang biyaya. So, ang totoong iglesia ng Diyos, kita po yan na manampalataya. Sapagkat ang iglesia ng Diyos, binuhisan po ito ng kanyang buhay. Namatay si taas sa krus ang Panginoon, alang-alang sa atin, na para maging sa Kanya. Yan ang dapat malaman natin. Now, ang Ephesians chapter 2, verse 20, na kayo mga apostol, ang nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng iglesia. At si Kristo ang panulok. Kayo mga apostoles. So, sigurado na po tayo. Kung tinayo ang iglesia ng Diyos, apostoles ang nailagay, tayo manampalataya, ay nakikiisa na po sa pag-asa na ito. So, wala makaangkin ng iglesia ng Diyos kung karatula o relihiyon. Hindi po. Basta sumpalataya ka at mabautismuhan tayo, sigurado po, maligtas tayo. Ang sabi po sa Marcos 16:16. Ngunit hindi sumampalataya, parurusahan. Sapagkat hindi ka magawa, hindi maganap ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Ganun po. Hindi maganap ang bautismo, hindi magawa ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Kaya, ang sabi ng Biblia sa John 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na mga anak sila ng Diyos. Bakit? Lahat ng sumampalataya na tumanggap ng pangalan nito at sumampalataya, bautismado talaga. Bautismado, mga kapatid. Kahit na nga si Apostol Pablo, yung binautismo ni John the Baptist, i-rebaptize ni Apostol Pablo. Kasi kailangan ang bautismo talaga sa pangalan ni Jesus. Kahit na sumampalataya na po ang mga tagasunod ni John the Baptist, pero ang bautismo ni John the Baptist, tungkol lang po sa pagsisi. Pero ang bautismo ni Panginoon Kristo, ito po, bautismo ng apostoles, nagpapatawad na ating kasalanan. So, dapat ito malaman natin, kasi iglesia ng Diyos ng buhay, tayo po manampalataya. Ayan po sa 1 Timothy, in chapter 3, verse 15. Na tayo manampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay at haligi ng katotohanan. Kaya, ang aral natin, ayon lang po sa nakasulat, ayon sa pangunawa ng Espiritu, yan din ang ating tinuturo. No, kapatid? So, dito po sa 1 Corinthians chapter 3, 10-13, ganito po sinabi sa Pablo na siya po ang dalubhasa kung may sabihin natin na authorized. Siya po ang binigyan ng Diyos ng sabihin natin na makapagtayo sa ibabaw ng pundasyon. No? Sabi nito, at ako naman bilang dalubhasa na tagapagtayo, ang siyang nalagay na ng pundasyon ayon sa kanyang binibigay sa akin ng Diyos. Kakayahan binigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman na manggagawa ang magpatuloy sa pagtayo nito. So wala na apostoles, so pinapatuloy lang po natin ito. Kasi wala na sila. So tayo po manggagawa ang nagpapatuloy ngayon. No? Na tagapagtayo sa gusali na ito. Ngunit, kailangan maging maingat ang bawat isa na magtatayo dito. Kaya, ipagkasabihin mo, yung karatula mo, yung pinagmalaki mong karatula, yung pala yung aral, malayo po sa katotohanan, so pahamak pa rin tayo. Kasi ang kaligtasan nasa aral po, wala sa karatula. Wala sa relihiyon ang kaligtasan, nasa aral po. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2. Now sa aral, wala po sa relihiyon. Kahit kung ang kinin natin iglesia ng Diyos tayo,
pero ang aral, hindi po natin sinusunod, pahamak pa rin. Wala tayong masahan dyan, mga kapatid. Delikado pong katayuan natin. At kailangan alam natin ito, para po na maparating natin, mga kapatid, sa buong sanlibutan ngayon, na ito pala ang inisyan ng tunay, tayo po mga manampalataya. Kaya, kapag sumampalataya tayo, bautismado tayo. Hindi pwede na may panampalataya walang bautismo. Kasi si Marcos po maliwanag sa Mark 16, he who believe it is baptized will be saved. Okay? But he who does not believe will be condemned. So, kung hindi ka sumampalataya, parusa tayo. Putol tayo sa relasyon kay Kristo. Pag hindi ka sumampalataya, kasi lahat sumampalataya sa panahon ng apostoles, bautismado po sila. Hindi pwede walang bautismo. Bawat araw ng apostoles, bautismo talaga nangyari. Si Pedro, bautismo. Si Pablo, bautismo. Si Felipe, bautismo. So mga batid, hindi talaga yan pwede nangaral mga apostoles na walang bautismo. Pinakaunang pangaral bautismo sapagkat bawat pangaral ng mga apostoles nakaganap ng bautismo. Sa araw ng Pentecost, 3,000 nagpabautismo. Bakit? Bautismo ang aral. Di ba sinabi ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, repent, every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So pong aral. At 3,000 nagpabautismo sa Acts 2:41. 3,000 po ang sumampalataya at nabautismo talaga. Now si Felipe, habang nangaral papunta na Episo, babae lalaki, nakabautismo din. Now si Apostol Pablo, na siya po ay pumunta po sa tabi ng ilog sa araw ng pamahinga, si Lydia doon, ang mga babae, nakinig kay Apostol Pablo kay Silas. Dahil nakinig, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at nagpabautismo. Bakit? Bautismong aral na apostoles. Na ang gwardiya ng kulungan sa Gawa Kabanata 16, talata 30 hanggang sa 34, bautismo din nangyari. Bakit? Bautismo pinapangaral. Kaya tayo din ngayon, halos araw-araw, pastor, balik-balik na yung bautismo, pastor. Kasi, nang magmaangan kasi minsan ng tao, araw-araw napakinggan, pero hindi pa rin nagawa. Kaya ayon ng Diyos, nakinig ka na nga, pero hindi mo nagawa. Sapagkat ang sinabi ni Santiago sa 1:22, na kung nakinig tayo ng utos ng Diyos, hindi ginagawa, dinaya natin sa sarili natin. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa Gawa Kabanata 20, talata 26, mula ngayon, kung may mapahamak man sa inyo, wala na akong pananagutan. Kung may pahamak man sa inyo, wala na akong pananagutan. Sa Acts, kung Gawa Kabanata 20, talata 26 at 27. Maliwanag po ha. Basahin natin to para mapakinggan po ninyo. Dito mga kapatid sa Gawa 20, verse 26 to 27. Ito sinabi po ni Apostol Pablo. Kaya, sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo hindi maligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. 27, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin ng Diyos at plano sa inyo. So wala na akong pananagutan sa inyo. Nakatingin sa live ngayon, may salita na po ng Diyos ito. Sa inyo na po yan. Tanggapin po ninyo yan o hindi. Basta sabi sa Pablo, wala nang pananagutan sapagkat ang mga Hudiyo, kapwa-Hudiyo, hindi tumatanggap po ng aral. Gawa 13:46. Pakinggan natin. Sa 13:46 sa Gawa. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo din. Hallelujah. Ni Silas. Hallelujah. Na Bernabe. Doon po sa mga kapwa-Hudiyo. Pakinggan natin. Pero kung tapang sila sinagot ni Pablo at ni Bernabe, dapat sana sa inyo muna sa mga Hudiyo ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit, dahil tinatanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat na bigyan ng buhay na wala hanggang. O, di ba? Ngayon, kung ang tinutukoy na mga iglesia ng Diyos, mga manampalataya, dapat tayo sumampalataya para maging iglesia tayo ng Diyos at magpabautismo. Kasi yan ang totoo na mga tinatawag iglesia ng Diyos. Now, ang sinabi sa Gawa chapter 20 verse 28. Pakinggan natin ha. 20:28 dito sa Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingat tayo ha.
ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng mga mamamayan na pinapabantayan sa inyo na banal na Espiritu. Hallelujah. So, ingatan natin ang sarili at mamamayan na pinabantayan sa inyo ng Espiritu Santo. Sino pinabantayan natin? Pagpasok sa simbahan, no? Pagtingin sa simbahan, sino ang wala? Binabantayan natin. Sino ang nandyan? Binabantayan po natin. Para malaman natin talaga kung ano ang pumuhay Kristiyano. Na binabantayan natin, kapatid, ang ating mga karniro. Kasi tayo mga pastor, tayo po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpakain ng mga karniro. Ngayon, nakahanda ng pagkain, nandito na po Biblia, pero wala pang karniro. O, kaya naman si tayo, nasaan yung mga karniro? Paano naman? Dito na salita ng Diyos. Itong salita kasi pagkain po ito ayon sa John 4:34 na ang pagkain ko ang pagsunod ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. So, ang pagkain ito, nandito na po ang Biblia, ano na po ito sa Biblia ngayon, naka-program na ating mga ipangaral, pero wala pang karniro. Nasaan ang karniro? No? Baka nakasulod sa karniro. Baka yung mga karniro natulog pa. Tamad kasi. Ang tamad, walang bahagi sa langit. Karniro ka na nga. Karniro ka na nga, wala kang kain. Diba? Paano ka malusog? Hindi ka malusog. Kung ang karniro walang kain, tingnan karniro walang kain. O, isang ihit na ng hangin, kunting ihit na hangin, wala na. Sa pinday na. No? Maano na po. Babagsak ng katawan. So mga karniro ngayon, tayo po itong mga karniro dito sa salimutan. Kami mga pastor, kami pong tagapakain. Kami tagapakain. So yan po mga kapatid, na kami mga pastor, tagapakain lang po kami. Pero may mga pastor na tagapakain, hallelujah, na hindi marunong tumingin ng karniro. Ang karniro po na balda, mga kapatid, minsan po tinutulak. Kasi ang karniro na balda, mga kapatid, yun po talaga ay ibig sabihin natin, walang kain. Kaya tayo mga pastor, hinanap natin na sa mga karniro. Kaya ang sabi nito, ingatan natin. No? 20, verse 28, sa gawa. Ingatan ninyo inyong sarili. Tayo po ingatan ninyo ang inyong sarili at sa lahat ng mga mamamayan na pinabantayan ng banal na Espiritu sa inyo. Para nga, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sumigitan ng kanyang sariling dugo. No? Pangalagaan natin ang iglesia ng Diyos na ito po tinubos, mga kapatid, ng kanyang dugo. Yan mga kapatid So, panalagaan natin ang mga karniro. Kasi ang iglesia ng Diyos tinubos ng kanyang dugo. Na ano ba ang dugo ng Panginoon? Diba? Yung po nagpapatawa ng kasalanan natin. So, ibig sabihin talaga, kapag ganun ating kalagayan, tayo po talaga ay nagkaroon ng panampalataya at nabautismo na po tayo. Yan, at mga kapatid, ang ibig sabihin, mayroon na tayong kasiguruan. Okay. So yan po. Kailangan natin talaga pangalagaan. No? Ang sabi dito, mga kapatid, sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. So mag-ingat tayo mga pastor, manampalataya. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa lahat ng mga mamamayan na pinabantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa magitan ng kanyang sariling dugo. So, ang iglesia ng Diyos, tinubos ng kanyang dugo. Na ngayon, para saan ang dugo ng Panginoon? Sa karatula? Sa simbahan? O sa tao? Sa tao. So, hindi karatula. Hindi relihiyon. Ang tinubos ng dugo. Ang tinubos ng dugo, iglesia ng Diyos, tayo po itong mga nampalataya. Kaya kahit anong karatula mo, anong pangalan ng simbahan mo, hindi po yung basihan. Naligtas ka na dyan. Ang aral po, ito mga kapatid, ang sabi ng Pablo, ingatan natin ating sarili at sa mga mamamayan ng Diyos. Ito mamamayan ng Diyos na pinabantayan, binantayan. Kaya bawat linggo talaga, nakaprepare po tayo para po talaga ang mga karniro ng Diyos na makapasok dito ay mapakain natin. At kahit na po sa atin live ngayon sa Facebook, YouTube channel, so live tayo ngayon. So ito po mga kapatid, kahit na malayo kayo, pero to God be the glory sa teknolohiya dito sa salimutan na binigyan ng Diyos ng karunungan, itong satellite, itong internet,
maparating sa atin, kahit piso dos lang, kasi mayroon pong mag-load ka sa Pilipinas 5, so pili siguro mga 3 oras, no? So, ano na po yan mga batid? Unli call, unli text, pili ka mag-load na internet. So, unli internet din. Maubos yung 5 mo, ilang 3 araw, so tapos yan. Pero, 3 araw yan. Nangin, 3 oras na po itong simba natin. Marami na tayong matutunan sa 5 lang. Di ba? Mag-load ka na internet. So alam ng Diyos na sa panahon natin ngayon, ito internet talaga ay kinakailangan ng tao. Kasi maraming mga tao talaga naghanda. Mayroon mga tao na sabihin natin, naghanap ng YouTube, naghanap ng Facebook, punta ng Instagram, punta ng TikTok, no? Punta ng saan ba sila may mga social media, mga site na mayroon mga ano po doon, mapalaganap sa buong sanlibutan. So ginagamit po ng sanlibutan yan, ginagamit din ng Panginoon. Pagpunta mo sa TikTok, may nakahubad doon. Oh, may nakahubad. Pero kung ang TikTok mo, Word of God, ay hindi masama yun. Kasi Word of God yun. Sabi lang, Pastor, masamang TikTok talaga. Pag yung Christian, yung kasama na sa ministry ng TikTok, kaagad nila natulan, wala talaga yan. TikTok yan. Hindi po. Kasi hindi mo alam ang puso niya kung ano ang laman ng puso. Kung ng TikTok siya, sama-sama, masama talaga yun. Pero kung TikTok ka na Word of God, sabihin mo, ay, itong salita ng Diyos, TikTok ka. Ito ang sinabi ng Panginoon Brad sa John 14 verse 1. Magmabagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos. Masama ba yun? Di ba hindi? Pero TikTok. Puntang Instagram. Oh, doon Instagram, nagsiraan doon. May sinira, sira sa kabila. Pag-post ka doon, Mateo City 1, nga to sa 2. Huwag kang humatol sa iyong kapwa. Sapagkat ang hatol na igagawad mo, yun din ang hatol mo. Masama? Hindi. Hindi, yun. Kasi salita ng Diyos. Po sa Instagram yun. Punta ka ng Facebook. Pagpunta ng Facebook, may nag-post naman doon na masama. Na ikaw, salita ng Diyos ang post mo, di matuwid yun. Hindi masama. So lahat ng paraan, ginagamit ng sanlibutan, ginagamit ng Diablo, ginagamit yan ng Panginoon. Para tayong lahat matuto at malaman natin ang tama na pamumuhay. So, ganun po ang kalagayan natin, mga batid, dito sa libutan. So, kailangan po natin ito. So, dapat natin malaman na ang dugo ng Panginoon, hallelujah, ang dugo ng Panginoon ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Claro. Pinatagtungan. Kunik. So, yun po. Ang dugo ng Panginoon nagpapatawad. Ang dugo ng Panginoon para sa iglesia niya. No? Para sa iglesia niya, ang dugo ng Panginoon Kristo para sa iglesia. So yun po mga kapatid, na ating pinag-aralan ngayon, bakit ating key verse dito sa Matthew 16:18, nasa ibabaw ng bato na ito, itatayo ko ang iglesia. Ang nagsalita po ang Ama, sumitan ng anak. Nang nagtaka sila, Pastor, ano ibig sabihin yun? Ikaw na si Pedro, sa ibabaw ng bato na ito, wala namang bato pinapasan ni Pedro doon. Wala nang bato itong bato. Hindi sinabi itong bato. Literal ba? Hindi po. Spiritual po yun. Si Pedro po, hindi pa siya nakaunawa dahil wala pang Espiritu Santo. Ang sabi na niya dito sa ating key verse, ngayon sinabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So ito talaga sinabi niya. Pero nagtaka sila ngayon. Kaya ang iglesia ng Diyos, inaangkin po nila kartula ito. Relihiyon po ito. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Mga mananampalataya ang iglesia ng Diyos. Hindi relihiyon. So nagtaka po sila, bakit ganito po ang sinasabi ng Panginoon? Pero ang Ama ng salita, sabitan ng anak. Di nagsalita ang anak, wala pang panunawa si Pedro, basta sinabi ito. Kaya pagdating ng Holy Ghost, sinulat ito ng mga apostolis. Sinulat na. Nasulat na itong Biblia, nangaral na din sila. Kasi ng panahon ng Pentecost, wala pang Biblia, nangaral na po sila ng bautismo. Then, pagkatapos na po nangaral, hanggang nang sumulat na po sila. Ano sinabi ng Panginoon Kristo? Kasama, kasi ang Biblia, nag-umpisa po ito sinulat, is pinakauna po sila si Marcos, si Lucas, 56 AD. No? Si Mateo pala, 41 AD, si Mateo. Sumulat si Mateo, 41 AD. Sunod si Lucas, at saka si Marcos, 56 AD. Si Juan, 98 AD. So yun po. So, nakadangap ng Holy Ghost,
Hindi kaagad sumulat sila. Dumaan pa po mga kapatid ang 41 years. 41 AD bago si Mateo sumulat. Pero tapos na ang Holy Ghost, nakatanggap na siya doon sa Jerusalem. Pagdating ng 41 years, sumulat na si Mateo. Si Mateo ang pinakaunang sumulat. Simula po si Marcos, si Lucas, at si John ang pinakalas 98 AD. So napakatagal pa po ng panahon, wala pang Biblia. Pero dahil sa Holy Ghost, nangarap po mga apostolis. Nangarap mga apostolis ayon sa Holy Ghost. Kung ano sinabi ng Holy Ghost, nangarap sila. Pero pagdating na sumulat na si Mateo, lumabas na po ang Mateo 20:19 na ito po ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Nabasa nila ito ngayon. Pero tapos na ang bautismo sa Jerusalem in the name of Jesus Christ. Tapos na. Kasi 41 AD sinulat ni Mateo ang Biblia, so 41 AD nang nakalipas, tapos na ang bautismo sa Jerusalem. Kasi pagtanggap ng Holy Ghost, actual sa araw na yon, sa sabi natin, araw ng Pentecost is at chapter 241, 3,000 ang nagpabautismo. 3,000. Now, pagkatapos ng nakabautismo sila, patuloy nangaral, si Mateo unang sumulat sa 41 AD. 41 AD. Segundahan ni Marcos ni Lucas sa 56 AD. Pinakala si Juan, 19 AD. So yan mga kapatid ang nangyari. Kaya, ang bautismo, ito mga iglesia ng Diyos, ito po mga manampalataya na doon sa Antioquia, habang nangaral mga apostolis sa Acts chapter 11:26, doon sa Antioquia, doon nagsimula ang bansang Kristiyano. No? Sa Acts kung gawa chapter 11:26. Doon po nag-umpisa ang bansang Kristiyano sa Antioquia. Doon sa Antioquia. Isang taon nag-observe po si Bernabe, si Pablo, ng mga manampalataya, yung tagasunod, mga bautismado. At pagkatapos isang taon, doon pa na tinawag ng Kristiyano. Kasi nag-usap sila, ito ba talaga ito mga Kristiyano? Baka sila nangaral, ang iba hindi. Pero isang taon talaga na tili po ang tagasunod ni Jesus sa gawa, Kabanata 11, talata 26. Nanatili sila sa isang taon. Hallelujah. Isang taon sila nanatili na nakinig ng aral. Doon po nagsimula ang bansang Kristiyano. Wala sa Katoliko, wala sa Apostolic, wala sa Iglesia sa Diyos, Iglesia, wala po. Nag-umpisa ang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Kaya walang makapagsabi kami lang talaga ang maligtas, kami lang talaga ang totoo Iglesia sa Diyos. Kahit pasanin mo Iglesia ng karatula, Iglesia sa Diyos, kahit hanggang sa kamatayan, pasanin mo yung karatula, ang gawa natin ng hatol. Hindi karatula ang hatol, hindi rin ang hatol, ang gawa natin ang hatol. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Lahat, pati siya. Ano sabi niya? Haharap tayo. Pag sinabing tayo, kasama siya. Haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Tatanggap tayo ayon sa ating gawa, mabuti kung masama, habang buhay tayo sa sanlibutan na ito. Hindi sinabi, Iglesia Diyos sa karatula, yun lang. Hindi po. Walang sinasabi, relihiyon, Katoliko, Tabernacle, Iglesia, Alliance for Square, Apostolic, Katoliko. Walang sinabi sa Pablo. Ang sabi sa Pablo, ayon sa ating gawa, ang hatol natin. Tapos ang oras natin. No? So, salamat po sa mga viewers natin. So, dyan sa Facebook, ang kapayapaan na po ng Diyos na sumatin lahat sumagitan na ating Panginoon Kristo.